Magandang araw mga lods at ngayon susubukan natin gawin tong Sakura 737 mga lods. Ang sabi ng may-ari ay hindi na raw to nagre-relay. So nakalikot niya to, sinubukang gawin mga ka-electronics at hindi na kinaya ng ating customer. So ngayon tetestingin natin kung kaya pa natin tong gawin mga ka-electronics. Bago lang ako makakabukas dito mga ka-electronics dahil lang karamihan dito ay mga 5 auto ang pinapagawa. So bago lang tayo nakabukas dito at nakita natin na naka-jumper na mga ka-electronics ang kanyang rail sa main amplifier mga ka-electronics. So ginamper na to mga ka-electronics at sinubukang gawin, ngunit medyo bangungot yata ito. At ang gumawa mga ka-electronics ay hindi naman daw siya technician, may konting alam lang. So tingnan natin kung anong mga naapektuhan dito mga ka-electronics. At ayan mga ka-electronics, isaksak lang muna natin. Ayan, may power na. Hintay lang nating mag-relay, ngunit hindi nga nagre-relay mga ka-electronics. Para lang siyang naka-steady sa off state. So baka meron tong DC na lumalabas kaya hindi nag-on ang relay mga ka-electronics. So titingnan natin mga electronics ang kanyang mga biasing, kung normal ba ang biasing ng mga power transistor mga ka-electronics. At ayon sa nababas ng ating multimeter mga ka-electronics ay parang 0, tapos nagkakaroon ng konting-konti, tapos 0 lang mga lods. So ayun, biglang nagkakaroon. So testingin natin, tanggalin muna natin para matesting natin ng ayos mga ka-electronics. Bago yan ay testingin muna natin tong kanyang output ng transformer na AC mga ka-electronics. Ayan, nagbibigay siya ng 60 volts. Ayan, magkabila yan mga ka-electronics, 60 volts. Okay naman ang kanyang output transformer. At tara na at tanggalin na natin mga ka-electronics. At may napansin ako, ayan mga ka-electronics, kinat siguro yung ano nito. Yan yung magkabilang channel, sinubukang ihang o na-isolate siguro. Hindi rin ako mga ka-electronics, kaya ayan mga ka-electronics, nagkakat. At napaghinangan na mga ka-electronics, ayan, mayroong mga tuknap na sa kanyang mga piyesa sa hinangan. Ayan. So titingnan natin kung kaya pa natin itong i-recover mga ka-electronics. So bago yun ay linisin muna natin para matanggal ang mga alikabok, para pag magagawa tayo ay makita natin ng ayos ang mga part number ng mga piyesa mga ka-electronics. Matapos nating patuyuin mga ka-electronics ay mag-test na tayo ng bias. Pinatuyo ko itong maigi sa araw mga ka-electronics para tuyong-tuyo at walang maiiwang tubig, kasi dahil pag sinaksak mo yan at may konting tubig, maglilik ang mga piyesa niyan mga ka-electronics. So tuyong-tuyo ito. So testingin natin ang kanyang mga biasing. Ayan mga ka-electronics, biasing. Oops, 450 millivolts itong kabila. Ayan mga ka-electronics, error nga mga ka-electronics, wala. Yan, ito. Ayan mga ka-electronics, meron. So itong kabila wala siya mga ka-electronics. Salitan meron, wala, meron, wala. So tatanggalin natin itong mga transistor mga ka-electronics para makita natin kung anong may problema dito. Subukan nating mapa normal mga ka-electronics. Ang normal dapat ay lahat ay 400 millivolts.
At natanggal natin mga ka-electronics. Bago ang lahat ay testingin muna natin tong mga transistor kung buo pa sa turn on method mga ka-electronics. Mukhang original naman tong mga transistor na to dahil hindi naman siya dumidikit sa magnet. So iisa-isahin natin to mga ka-electronics. Madali naman tong testingin sa turn on method. May mga vlog ako dito sa page mga ka-electronics kung paano ang turn on method testing ng mga bipolar junction transistor. So at na-testing ko mga ka-electronics na okay naman lahat, wala naman siyang shorted at nagto-turn on lahat. At ngayon naman ay testing na natin sa mga kanyang bias na nakahang ang mga transistor mga ka-electronics. Ito, tumaas 1.6. Ang ibig sabihin ay hindi normal yung base emitter bias na yan mga ka-electronics dahil mataas yung 1.6 volts. Ayan, mataas mga ka-electronics. So titingnan natin kung meron bang piyesang damage dito, mga transistor, resistor. So itong kabila normal naman 400 millivolts. So itong kabilang channel medyo okay. Tinetest nga pala natin to ng tanggal ang transistor at capacitor mga ka-electronics. Tetestingin ulit natin to na mamaya na nakakabit ang mga capacitor na filter capacitor, yung malaking capacitor mga ka-electronics. So tinanggal ko muna yung mga transistor nung mga matataas na voltahe, yung 1.6 volts. Dapat kasi ang normal niya ay 400 millivolts. At may napansin ako ngayon mga ka-electronics, merong natuknap na contact. Siguro nung ginagawa ito ay natuknap pa yan mga ka-electronics. So subukan nating ihinang yan ng ayos at testingin natin kung magno-normal ang voltahe mga ka-electronics. So itong mga transistor na to ay tinanggal ko at titesting ko isa-isa, okay naman mga ka-electronics. At naibalik na natin mga ka-electronics. Tingnan natin kung magkakaroon na ng normal na 400 millivolts ang kanyang biasing mga ka-electronics. Lagi nga pala akong gumagamit ng isolation transformer mga ka-electronics para iwas kuryente tayo mga ka-electronics. Kaya nakakapag-test tayo ng walang pumuputok masyadong piyesa. So testingin na natin itong mga biasing ng lahat ng transistor. So unahin natin to. Ayan, 400 millivolts. Parang okay na to lahat mga ka-electronics. 400 millivolts lahat. So wala pa tong filter capacitor, kakabitan pa natin. Doon natin malalaman kung normal ba ang kanyang mga biasing. Sa ngayon ay normal naman ang bias niya mga ka-electronics. Inayos natin yung bumigay na piyesa na contact at naiduktong natin, inayos natin ng hinang, tsaka yung mga transistor ay nagpalit lang tayo ng dalawang 5551 kasi yung iba ay kinalawang at nagnormal na mga ka-electronics. Ngayon naman ay tetestingin natin siya ng may mga capacitor na isaksak lang natin to at testingin natin na ang kanyang bias. So itong totoong bias na yan mga ka-electronics, kasi may capacitor na 485 millivolts, 486 millivolts, itong kabila ay 412 millivolts, itong kabila mataas siya, 650, mataas siya mga ka-electronics, hindi siya normal. Pag umabot ng 500, 600 mga ka-electronics,
hindi na normal na bias yan. Mag-iinit na ang transistor nyo dyan mga ka-electronics. Itong kabila ay normal naman. Ayan, pagdating dito sa kabila ay 600 millivolts. So hanapin na naman natin dito sa kabila kung anong problema, kasi itong kabila ay yung naayos na natin. Ayan mga ka-electronics. Testing natin yung mga resistor nito at mga transistor. Meron ako nakitang mga defective na pailan-ilang resistor. So pinalitan natin mga ka-electronics ito. May mga pamalit naman tayo. At subukan natin kung magno-normal na mga ka-electronics. Buti ito at hindi pa kinalawang masyado mga ka-electronics, dahil kung kinalawang na ang mga piyesa dito o marami ng kinalawang mga ka-electronics, ang gagawin natin ay palit lahat ng mga resistor at mga maliliit na transistor. So mga ilang piyesa ang nirepair natin mga ka-electronics. So ngayon at the moment of truth na, ayan, testingin natin kung magno-normal na ang kanyang biasing ng mga transistor biasing. Ngayon mga electronics, 428 millivolts. Nagnormal na dati ay halos 600 millivolts to. Napanormal na natin dahil napalitan natin ng mga kinalawang na resistor. At syempre inibahan na rin natin ng mga maliliit na transistor para okay na okay mga ka-electronics. Ayan, halos normal na lahat ng kanyang biasing. At ngayon testingin na natin. Wala pa siyang mga transistor. Tingnan natin kung magkiklik ang relay and mga ka-electronics. Kitang kita naman na nagkiklik na ang relay, kasi nag-okay na yung mga na-repair natin, kaya nag-click na itong mga ka-electronics. Ngayon naman mamaya ang subukan natin ay ang kanyang output. Kung may didinig tayong hugong mga ka-electronics, ngayon okay na to. At ngayon mga ka-electronics, testerin natin ng tester tong output niya. Ayan, pag inihipo ko ang input niya ay may lumalabas na output. Okay na to mga ka-electronics. Testing ko ang magkabila. Ayan, okay na mga ka-electronics, okay na. At testingin na natin mamaya. Tetestingin natin ang nakabalik na ang kanyang mga transistor. Dahil pag hindi ito nakabalik at tinesting natin ay maririnig naman kayo, kaso mahina. So ikakabit na natin ito mga ka-electronics. Kabit na natin. Nilagyan na rin natin ito ng heat compound mga ka-electronics, para yung init ay dumaloy ng ayos sa aluminum. So the moment of truth na mga ka-electronics. Testingin natin siya kung uugong mga ka-electronics, kung may marinig tayong humming. So ayan na mga ka-electronics. I-on lang natin, and then kabitan natin ng speaker. Tingnan natin kung may uhugong mga ka-electronics. Pero ngayon ay testingin muna natin kung papalo ang analog multimeter, para sigurado tayo na normal ang kanyang output at walang mariread na DC voltage. So tingnan natin. Ayan mga ka-electronics, suksukan lang natin ng probe. At ayan na mga ka-electronics, dito lang sa output ng speaker, then hipuin natin itong input. Ayan, tingnan natin kung pumapalo. Ayan mga ka-electronics, may pumapalo naman. Ngayon ang susubukan naman natin mamaya ay speaker. Pag may lumalabas na DC dito mga ka-electronics, ang ibig sabihin ay may problema. Ngunit wala na. Ayan,
AC na ang lumalabas pag hinahawakan mo ang input niya at normal mga ka-electronics. Ngayon naman, the moment of truth, tingnan natin kung huhugong to mga ka-electronics, kung maganda ang pagkakahugong nito pag nilagyan ng input o pag hinawakan ng input. Ayan mga ka-electronics, okay na okay mga ka-electronics, humuhugong siya ng maganda. Itong kabila, ayan mga ka-electronics, okay na okay, maganda ang kanyang output. At dahil natapos natin mga ka-electronics, ay balik na natin sa kanyang housing. Ayan mga ka-electronics, nabalik na natin. Ngayon ang gagawin natin ay tetestingin natin, pero bago yun ay i-audio test natin muna ang kanyang tone control at pre-amplifier. Ayan mga ka-electronics, i-audio test muna natin to. At unahin muna natin tong main amplifier niya kung maglalabas ng hugong, dahil naibalik na natin. Sana ay hindi na bend ang board at tumunog yan mga ka-electronics. Ayan, humuhugong mga ka-electronics, ibig sabihin ay okay. Ngayon naman ang tetestingin natin ay ang kanyang tone control at pre-amplifier kung maganda ang nailalabas ng output. Gumamit lang tayo ng audio tracer mga ka-electronics. Check natin ang nailalabas na output ng tone control at pre-amplifier. Kasi baka mamaya may sira pa ang pre-amplifier mga ka-electronics. Ito ang output niya. Testingin natin. Ayan, lakas natin ng bahagya. At maririnig natin kung nagbibigay ng output. Ayan mga ka-electronics, nagbibigay naman. Todo natin at medyo nababasag. So ayan. Ayan mga ka-electronics, okay na okay naman. Ayan, okay naman mga ka-electronics. At dahil na-testing na natin ng tone control at preamplifier nito, ay hindi na natin gagalawin mga ka-electronics. Ikakabit na natin itong kanyang output dito sa input ng power amplifier at tetesting na natin. Tingnan natin the moment of truth. Subukan nating buhayin. Ayan mga ka-electronics, maghintay lang tayo ng ilang segundo. Mag-stop na yan at mabubuhay na ang relay. Ayan mga ka-electronics. Ayan mga ka-electronics, ibig sabihin ay gumana na, maganda na. Bago natin ibigay sa may-ari ay kailangan muna natin itong testingin ng matagal-tagal upang pagkabigay sa may-ari ay siguradong hindi tayo ma-backjump. Siguro palagtugin natin ito ng malakas lang, mga ilang oras. Obserbahan natin kung merong abnormal na hit o mga kaibang mangyayari. Dahil pag ito ay ginamit mo ng matagal at okay na, ay handa na natin itong ibigay sa may-ari mga ka-electronics. So testingin natin ito. Testingin natin yung kabilang channel. Ayan mga ka-electronics. Bago natin ito ibigay sa may-ari ay testingin din natin yung kanyang mga tone control, mga pihitan. At dahil na-test ko na to ay okay naman yung mga pihitan niya na mga treble at bass. Tetesting na lang natin at ibabalik na natin to. Ibabalik lang natin yung kanyang takip para maganda at itutuloy natin mga ka-electronics.